May isang lumang bahay sa Bulacan na halos isang siglo nang nakatayo. Tahimik, inabandona, at tila ba ayaw ng lapitan ng maraming tao. Meron daw sila nakikita ng mga white lady, ganun. Sa unang tingin, isa lamang itong malaking bahay na unti-unti nang nilalamon ng panahon. Pero para sa marami, isa itong lugar na puno ng sigaw, luha, kanya-kanyang hila sa amin dyan. Kung saan kami dinala sa party ng bahay na yan. Dyan kami pinagsamantalahan. at mga kaluluwang hindi raw matahimik. May mga nagsasabing nakakarinig sila ng mga yabag sa ikalawang palapag kahit wala namang tao. May ilan ding nakakakita umano ng mga aninong dumadaan sa mga bintana sa kalaliman ng gabi. At ang iba naman, hindi na muling bumalik matapos maranasan ang isang bagay na hindi na maipaliwanag. Ngunit ang mas nakakatakot, baka ang tunay na kasaysayan ng bahay na ito ay mas nakapanghihilakbot kaysa sa anumang multong sinasabing naninirahan dito. Ito ang kwento ng Bahay na Pula. Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan sa Pilipinas, maaaring narinig mo na ang kwento ng Bahay na Pula. Matatagpuan ito sa San Ildefonso, Bulacan. Isa ito sa pinakasikat na abandonadong bahay sa bansa. Sa loob ng maraming dekada, naging sentro ito ng iba't ibang urban legends, paranormal investigations at mga kwentong ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ngunit bago tayo magsimula, mahalagang linawin na ang mga paranormal na kwentong tatalakayin natin ay batay sa mga personal na karanasan, testimonya at paniniwala ng ilang tao. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin ang dalawang mukha ng Bahay na Pula. Sa loob ng maraming taon, naging paboritong destinasyon ng mga paranormal enthusiasts ang Bahay na Pula dahil sa dami na magkakatulad na ulat mula sa mga taong nakapasok sa lugar. Isa sa pinakamadalas na ikinukwento ay ang tunog ng iyakan ng mga babae. Ayon sa ilang visitors, habang naglilibot sila sa loob ng bahay, bigla na lamang silang nakarinig ng mahihinang hikbi. Kapag hinahanap nila kung saan ito nanggagaling, wala silang nakikitang kahit sino. May ilan ding nagsasabing tila may mga taong naglalakad sa ikalawang palapag. Malinaw umano ang tunog ng mabibigat na yabag. Ngunit kapag umakyat sila, walang tao. May mga photographer din na nagsabing may mga kakaibang anino o silhouette na lumilitaw sa kanilang mga larawan. Sa mismong araw ng pagkuha, wala silang napansing kahit anong kakaiba. Ngunit nang tingnan nila ang mga litrato, tila may mga taong nakatayo sa likuran nila. Para sa ilan, napakahirap daw ipaliwanag ang kanilang nakita. Isa rin sa mga madalas na ikwento ay ang biglaang pagbabago ng pakiramdam. May mga bisitang nagsasabing habang papalapit sila sa bahay, nakakaramdam sila ng matinding lungkot, kaba o paninikip ng dibdib. May iba namang nagsasabing tila may naririnig silang kumakatok mula sa ilalim ng bahay na gamit ay bato. Dahil dito, marami ang naniniwalang may kakaibang enerhiya sa lugar. Ngunit ayon sa ilang psychologists, ang ganitong pakiramdam ay maaari ring dulot ng kaalaman ng isang tao sa madilim na kasaysayan ng bahay. Kapag alam nating maraming trahedyang nangyari sa lugar, maaaring mas sensitibo tayo sa bawat tunog, galaw at mga anino sa paligid. Noong mga nakaraang taon, ilang paranormal investigation groups ang nagtungo sa Bahay na Pula. Gumamit sila ng iba't ibang kagamitan gaya ng EMF meters, compass at mga kandila. May ilan sa kanila ang nagsabing nakapagtala sila ng mga kakaibang tunog at enerhiya. Kaya naman hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang mga ulat na ito. Ang mga susunod nating tatalakayin ay ang mga salaysay ng mga totoong taong nabuhay at nakaranas ng isa sa pinakamadilim na kasaysayan ng Bahay na Pula. Isa sa mga pinakakilalang nakaligtas
ay si Maria Rosa Luna Henson. Siya ang kauna-unahang Pilipinang hayagang nagsalita tungkol sa pagiging isang comfort woman noong panahon ng pananakop ng Hapon. Kala ko ililigtas niya ako, yung pala siya unang nag-rape sa akin. Tapos binigyan niya ako doon sa dalawang punuli. Na-rape din ako. Kanya-kanyang hila sa amin dyan. Kung saan kami dinala sa party ng bahay na yan. Dyan sa damuhan na yan. Ako doon. Dyan kami pinagsamantalahan. Sa kanyang aklat na Comfort Woman, Slave of Destiny, ikinuwento niya ang sistematikong pang-aabuso na dinanas niya at ng marami pang kababaihan noong digmaan. Bagamat hindi lamang sa bahay na pula siya dinala, ang kanyang testimonya ay naging mahalagang batayan upang maunawaan ang karanasan ng maraming Pilipinang naging biktima ng sexual slavery sa ilalim ng hukbong Hapones. Mayroon ding mga testimonya mula sa iba pang mga nakaligtas na nakalap ng mga organisasyong nagsusulong ng hustisya para sa mga comfort women. Ilan sa kanila ang nagsabing dinala sila sa bahay na pula matapos arestuhin ng mga sundalong Hapones. Doon sila ikinulong at paulit-ulit na inabuso sa loob ng maraming araw o linggo. Ayon sa kanilang mga salaysay, wala silang kakayahang tumakas. Marami sa kanila ang menor de edad pa lamang nang mangyari ang mga ito. Dahil sa tindi na kanilang pinagdaanan, marami sa mga nakaligtas ang nanahimik sa loob ng ilang dekada. Takot silang husgahan at marami rin ang nahirapang balikan ang mga alaala ng digmaan. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi na nasilayan ang minimithi nilang katarungan. Ang ilan sa kanila ay namayapa na. Noong dekada 90 lamang nagsimulang lumabas sa publiko ang ilan sa kanilang mga testimonya upang ipaglaban ang pagkilala at justisya. Nagsama-sama pa ang 9 na bansa para ipaglaban ang kanilang inaasam na hustisya noong December 8 hanggang 12, 2000. Kabilang dito ang China, East Timor, Indonesia, North Korea, Philippines, South Korea, Taiwan, the Netherlands at Vietnam. At tinawag itong Women's International War Crimes Tribunal on Japan's military sexual slavery. Nakilala rin sa tawag na Tokyo Tribunal. Hanggang ngayon, nananatiling isa ang bahay na pula sa pinakamahalagang simbolo ng karahasan ng mga Pilipinang naging biktima ng sexual slavery noong panahon ng digmaan. Matapos ang digmaan, unti-unting iniwan ang bahay na pula. Nasira ito dahil sa mga labanan at kalaunan ay hindi na rin naibalik sa dati nitong anyo. Habang lumilipas sa mga dekada, nagsimula na rin kumalat ang iba't ibang kwento ng kababalaghan. Sa kasalukuyan, nananatiling pribadong pag-aari ang bahay na pula. Unti-unti na itong kinakain ng panahon. Marami sa mga dingding nito ay gumuho na. Ang dating magarang tahanan ay isa na lamang tahimik na guho. Bukod dito, delikado na rin ang struktura ng bahay. May panganib ng pagbagsak ng mga pader, kisame at sahig. Kaya naman kung balak mong puntahan ng bahay na pula, mas mahalagang igalang ang lugar. Hindi lamang ito isang tourist spot, isa itong makasaysayang lugar na nagsisilbing paalala ng napakaraming buhay na nasira ng digmaan. Kapag naririnig natin ang pangalan ng bahay na pula, madalas pumapasok sa isip ay ang mga multo, mga anino, mga iyak, mga kababalaghan. Ngunit marahil, hindi iyon ang tunay na dapat katakutan dahil ang pinaka nakakatakot na bahagi ng bahay na pula ay hindi ang mga kwentong hindi maipaliwanag, kundi ang mga pangyayaring totoong nangyari. Mga babaeng inagawan ng kalayaan, mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay, at mga sugat na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang naghihilom. Marahil ang mga kwentong naririnig natin tungkol sa bahay na pula ay hindi lamang mga urban legend. Maaaring isa rin itong paalala na ang kasaysayan ay hindi dapat kalimutan. Dahil kapag nakalimot tayo, may posibilidad na maulit ito. Ako si Dayan, at kung gusto nyo pa ng mga kwentong tungkol sa kasaysayan, misteryo, horror stories, at mga lugar na may malalim na pinagmulan, mag-subscribe sa channel na ito, Docu Dayan, at samahan nyo ako manood sa susunod na video.